nyo, Kapitan? Barangay Centro 6 po, Your Honor. Centro 6 yan, ang Apari. Okay. Si Vice Mayor Alameda ay residente ng barangay. Meron pa bang sa anim na namatay in addition to the Vice Mayor na taga barangay niyo po, Centro 6? Wala na, Your Honor. Wala na si Vice Mayor. So yung namatayan ka ng high profile constituent mo, resident mo, Vice Mayor nyo pa. So, gusto mo sigurong masolve itong krimen na to, Kapitan? Yes, Your Honor. Siyempre, ganyan dapat ang attitude. Namatayan ka as a Kapitan ano na mga kilos mo para nakita natin na gusto mong masolve itong krimen na ito? Pakiulit nga po, Your Honor. Ikaw, barangay captain ka, namatayan ka na isang residente, ambush pa, 6 ang patay, isa doon, residente mo, constituent mo. Kapitbahay ba? Kapitbahay mo. High profile yung pagkapatay. Ano pa, opisyalis pa ng bayan mo, mataas pa sa'yo, Vice Mayor. Siyempre, sabi mo, gusto niyo ito masolve, di ba? Ano na yung mga acts of cooperation mo na masasabi mo na nagpapakitang gusto mo masolusyonan itong krimen na ito? Willing po ako mag-participate sa court po, Your Honor. Pero yung, for example, yung hinihingihan ka lang ng mga CCTV footages na sana, hindi naman natin alam kung makakatulong o hindi, pero anong kinilos mo ron? Yung napakasimpleng request na yon, nagpakita ka ba ng kooperasyon mo? Na, sige, tignan natin yung CCTV, baka may maitulong na footage doon para masolve itong krimen na ito. Ginawa mo ba yun? Opo, Your Honor. Okay. Oh. Pero hindi mo alam, no? Hindi mo alam kung sira, kung may footage o wala. Opo, hindi ko po alam na sira po, Your Honor. Yeah. Hanggang ngayon nga, parang lito ka pa rin. Kung sira o hindi, may footage o wala, hindi mo alam, di ba? Hanggang ngayon, hindi mo alam. Meron, Your Honor, pero hindi po daw updated yung time, date, saka yung year po, Your Honor. Yun po ang sabi ni yung dalawang pulis na pumunta po sa barangay ko, Your Honor. Ibig sabihin lang, siguro ang pagkaintindi ko, Mr. Chairman, siguro yung footage, wala yung time stamp or date stamp doon. Hindi tama, pero... Opo, Your Honor. So, wala na kayong effort malaman kung kailan ito. Ito yung last week, ito yung last month, ito yung kahapon, ito yung ngayon. Wala na kayong effort na gano'n. Dahil lang sa walang time stamp or date stamp, wala na, give up na. Ganun lang. Hindi na po, bumalik yung mga kapulisan po natin, Your Honor. Pumunta na po sa kabilang barangay. Nga, sila yon. Pero ikaw, akala ko gusto mo masolve tong krimen na to. Wala nang effort pagkatapos nun. Hindi naman na bumalik yung mga kapulisan. So nakadepende nga sa kagustuhan din nila masolve ito. So parang hindi ka excited na masolve ito kasi kung ikaw kapitan, namatayan ka kapitbahay mo, vice mayor mo pa. Hindi ba proud ang barangay mo na sa'yo nakatira ang vice mayor ng bayan mo? Di ba? Proud kayo? Yes, Your Honor. Pinatay. Then yun lang, reactive ka lang. Humingi ang polis, hindi na bumalik ang polis, hindi ka na rin interesado na tulungan, masolusyonan ang krimen. Mr. Chairman, parang napaka-passive ng ating kapitan sa Centro 6 Apari, Cagayan. Kasi yung I'm sure highest ranking na niya yun highest ranking local government official na nasa barangay niya. Price possession mo nga yun price resident mo nga yun di ba? Kung pinatay yun, di siyempre exert all effort ka matulungan yung pamilya, constituents mo. Well, anyway, nakita po natin the passivity of our barangay captain. Thank you po, Mr. Chairman. Mr. Chairman, pwede Yes, mo makasingit? Isang tanong lang. Yeah, go ahead, Senator Tolpo. Mr. Chair, balik lang kay Barangay Chairman. Sino pong responsible sa pag-maintain ng CCTV ninyo sa barangay? At gaano po kadalas ninyo tinitingnan kung okay ba yung inyong CCTV, kung okay ba at gumagana? Sino po yon? Pag may
Nagpapa-review po yung CCTV. Hindi sir, yung tanong ko lang sagutin nyo. Sino po yung taong responsable sa pagme-maintain ng CCTV para siguraduhin na maayos ang andar noon, na hindi sira, na hindi pumapalya? Sino yun? Buong council po, Your Honor. Sino po? Buong council po. Hindi, isang tao lang po yun. Hindi naman pwede lahat kayo, 10. Tapos lahat kayo nag-maintain ng camera, niloloko mo naman kami. Isang tao lang yan. Sino po yung nagme-maintain? Senator Tulfo, the mere fact that sinabi ng police na may hawak ng password nung CCTV niya, si Kapitan, so siya lang ang magtitinker-tinker nung system na yan. Kasi siya lang may hawak ng password. I'm leading to that sana. Kasi narinig ko ang sinabi ng PNP natin. Nabubulo na nga siya, hindi niya masagot eh. So, i-shortcut na natin. So, ikaw yung responsible na yon. Tama? So, dalawa lang ibig sabihin nito. Inutil ka o sinungaling ka. Hindi nga, dalawa lang. Kasi Hindi pa ako inutil ka, so hindi mo na-maintain. Kasi kung na-maintain mo yun, tamang maintenance dyan, at on a regular basis, sinisiguro mo na maayos ang andar, then hindi ka inutil. Ginagawa mong trabaho mo. Okay? So, ngayon, walang CCTV, walang pakinabang ating mga otoridad sa investigasyon. Dalawa yon. Nagsisinungaling ka, napaka-inutil mo. Alin doon? Isa lang pipiliin mo. Or gusto mo bumulong ulit sa abogado? Sige, Wala po doon, anong gusto mong tawagin kita? Inutil o sinungaling? Wala po doon, Your Honor. Hindi, isa nga lang. Last na. Di ba tama ko? It's either inutil ka kasi hindi mo ginawa yung trabaho mo o nagsisinungaling ka sa amin dito. Alin dun sa dalawa? Ako, all of the above. Mas salamat, Mr. Chair. Thank you, Senator Tulfo. Senator Win Gatchalan, you have the floor, Your Honor. Mr. Chair, thank you very much for the opportunity. Una-una sa lahat po, nakikiramay ho kami sa may bahay ni Vice Mayor Alameda at sa anim pong kasama po ni Vice Mayor na nasawi nung nangyari po itong insidente. Alam niyo, Chairman, my mother was born, raised, studied in Apari. No? Tubong Apari ho siya. At kaya ho nung nangyari itong insidente ito, nagulat po yung buong mother side ho namin dahil ang alam ko at alam ho ng aming pamilya, tahimik po ang Apari. No? It's a very quiet. In fact, it's very progressive. Nung pumunta ho ako doon, tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng Apari. At on the way na to become a city one day. No? So, but hindi ho unlad ng isang lugar kung hindi ho tahimik. No? Kaya ho kilala ang Apari bilang isang tahimik na lugar. Kaya ho nung nangyari itong insidente ito, marami pong nagulat, kasama na po ako. At nagpapasalamat po ako sa ating chairman at binuksan ho itong pagdinig para po makamit natin ang hustisya doon sa mga nasawi. At alam niyo ho, importante pong malaman ho natin kung sino ho ang may kagagawan ho nito para mabalik ho natin yung sigla, no, at yung tahimik na reputasyon po ng Apari, no, dahil hangga't ito ay nakabinbin at hindi po nakakamit ang hustisya, buong Apari po ang apektado ho dito. Hindi lang po yung mga pamilyang namatayan, kung hindi buong munisipalidad po ng Apari. Kaya maraming salamat, Chairman. May isa lang akong tanong, no, kung pahintulutan niyo po. At gusto ko itanong ho to sa Nueva Vizcaya PNP, no. Ano po, based on your investigation, Nueva Vizcaya PNP at yung Apari PNP, based on your investigation, ano po yung mga posibleng motibo na nakikita niyo ho? At sino po yung mga posibleng mga taong nasa likod ho nito? Considering, Mr. Chairman, na yung nangyari ho, hindi ho ordinaryo no? 6 po yung namatay, 6 po yung bumarel, hindi ho to yung random na
theft or robbery, ito ho ay talagang pinagplanuhan at mayroong pinagastusan, no? So gusto ko malaman ho, maybe kay General Birong, kung ano po yung nakikita niyong motibo base ho sa investigasyon ho ninyo, at sino ho yung mga grupo na gumawa ho nito, no? Siguro mahirap sabihin kung sino yung mga nasagot, pero sino yung grupo, dahil organized ho itong mga ito eh. Hindi ho pwedeng hindi nating alam na ito mga ito, obviously for hire to, no? Marunong, organized, may pera, alam nila kung ano yung gagawin ho nila. So tingin nyo, sino ho itong mga grupong to? Mga ex-military ba? Ex-police ba? Retired na enforcers? Ano po yung inyong initial na investigation? So dalawang tanong, motibo at sino itong mga taong gumawa ho nito? No? Anyone from PNP? Yeah, thank you for that question, Senator Gatchalian. Before General Berong answers the question, we'll give the floor to General Rumbawa because he was the RD during that time. At alam ko na-establish niyo yung motibo at meron kayo mga persons of interest. Kindly answer the question of Senator Gatchalian. You have the floor. Good morning, Your Honor, sir. When I was the regional director of PRO2, the killing of Mayor Alameda transpired in Barangay Kinakaw, Bagabag, Nueva Vizcaya, which shook the province of Nueva Vizcaya because of the magnitude of the incident. Initially, we conducted investigation. We collected information from other people, and it was reported that one of the motives was politics, and because of the stories relayed to us on the conflict between the Vice Mayor of Apari and the incumbent Mayor of Apari about the filing of cases in the Ombudsman, and some of the issues that transpire between them, and it is the cause of trouble, and each of them had a grudge to each other. So we focus on the conduct of investigation. Just like that is why, Your Honor, we want to retrieve the data of the conversations as having been applied by the Regional Anti-Cybercrime Unit for us to be able to determine and to get to the bottom of the investigation on the alleged exchanges of messages of the Mayor of Apari. Okay, motive, politics, Politics, sir. persons of interest. The one mentioned by the Sino nga? CIDG. The Mayor of Apari, Cagayan, and his bodyguards. Bodyguards. Yes, Your Honor. And Yung- some other people who are close to him. Okay, thank you. Thank you for that. General Berong, you want to add? Your Honor, I assume as our Regional Director, August 5, 2023, my guidance to the SITG is clear to conduct thorough investigation, honest investigation, to bring out the truth and to file appropriate charges against all individuals responsible in this multiple murder case. Now, with regard to the motive, perpetrators, that is what the SITG is trying to exploit now. All leads to connect pieces of evidence to the perpetrator, Your Honor. Thank you. Thank you for And that. the members of the SITG and some of my personnel are here to for this body to hear their statements. Yes, all for the purpose of, can
can this committee be given the assurance, being the current regional director, that this case will be given by your command utmost priority? Be rest assured, Your Honor, that under my leadership, we will bring out the truth and So, give huwag niyong- justice to the... Huwag niyong tulog-tulugan itong Yes, kaso Your na Honor. ito, ha? Yes, Your Honor. Talagang tuloy-tuloy ang investigasyon at file na kayo ng file ang kaso kung meron na kayo ma-develop na kaso. Okay? Yes, Your Honor. Yeah, yes. Go ahead. Just Yes. a follow-up question lang, Mr. Chair, to General Birong. Two questions lang, General. So, sino yung mga gumawa ho nito? No? Are these, obviously, based on my readings, they're professionals. No? They're not ordinary hitmen. No? They're very organized and well-equipped. Unless I'm wrong. I'm not an expert investigator compared to our chairman who's well-known as an expert investigator. But based on your analysis, sino ho itong mga taong gumawa? That's number one. And then number two, I was reading through the transcript. It seems to me that si Mr. Abordo is the connection between all of these things, no? And I heard earlier that Mr. Abordo disappeared, nawala. So what's the latest on him? Is he also dead? Or is he in hiding? Or ano po yung inyong investigation tungkol sa kanya? Yes, but before you answer the question, I'd like to add to the question of, to the statement of Senator Gatchalian. Senator Gatchalian, hindi lang sila well-organized, well-funded, well-planned, kundi ang lalakas ng loob talaga itong mga tao na ito. Isipin mo, magsuot ng uniforme ng pulis, magpapulis-pulisan para mag-conduct ng kunyari legitimate checkpoint operation. Ganun ka tapang kung walang somebody na malakas na nasa likod dito mga tao na ito. Hindi ito. Ganito katapang. Magsuot ng uniforme, mag-checkpoint para pumatay ng tao. 6 na tao pa pinatay. Ang purpose lang patayin doon si Mayor lang, pero para ma-silence na yung kasamahan ni Mayor na walang kinalaman sa kanilang misyon, pinatay lahat dahil para to silence everyone na wala makapagbigay ng ebidensya. So, you want to answer the question of Senator So, with regard to the question of Senator Gatchalian, the perpetrators, the gunman may be members of the Gun for Hire group because one of the firearms used, a caliber 45, ay may hit sa shooting incident in Gonzaga, Cagayan, in Santa Teresita, Cagayan, in Bagabag, Nueva Vizcaya, and in San Leonardo, Nueva Ecija. Kaya nga, So four incidents, merong hit using a caliber 45. Your Ito mga gago na ito, sina-challenge na yung capability yung mga pulis na mag-imbestiga. Hanip ito mga tao na ito, ang dami ng pinatay, ang dami ng transaction na gun for hire na ginawa. Tapos ngayon, hindi pa rin natin nahuhuli. Marami na tayong mga leads. So talagang diinan nyo ng gusto ito. Dahil tatawanan tayo nito. Mga tao na ito, ganun sila katapang. Kuha nyo, alam mo na. Ha? Pa-strike out yung word na gago sa transcript. Ha? Pa-strike out sa records at yung sinabi nyo kanina na gago sir. Oh, strike out daw. Yung strike out natin yung yung kumsek, yung word na ginamit ko, na gago. Galit na ako, kaya sinabi kong gago ito. Oh, strike uli. Mr. Chairman, Strike uli. Mr. Chairman, no one moved to strike it out. I was advised by the kumsek. We are not moving to strike it out. Okay, thank you. Dapat let it- Thank you, let it be Senator let it Pimentel. be reflected, Mr. Chairman. Mr. Chair.